Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Happy New Year ulit mga kabibig. Bagong taon, bagong lebak-lebak with evidence kasama si Kabibig. Ay eto na mga kabibig. Totoo kaya na hindi imbitado sa inaugurasyon ni President Donald Trump si BBM? Naku, that is very bad sign. Parang hindi kinalala or parang hindi kilala ni Donald Trump, President Donald Trump si BBM. Ay, kung totoo yan, parang ibang meaning yan. Ibang interpretasyon para sa 2025. Maganda kaya ang maging relasyon ng Amerika at Pilipinas kung totoo man na hindi imbitado si VVM sa inaugurasyon ni President Donald Trump. Tanungin ko nga ang pusa. Kasi ang ingay ng pusa. O pusa, imbitado nga ba si BBM sa inaugurasyon ni Donald Trump? Kapag hindi sasagot ang pusa, nako, hindi talaga imbitado. Palusot. So ito kabibig. Nabasa ko ha. Ambassador Romualdez pala ire-representa si BBM sa inaugurasyon ni Trump. Uy, bakit i-represent lang? 'Di ba? Malaki ang Amerika. May koneksyon ang Pilipinas sa Amerika. May EDCA sites ang Pilipinas sa Amerika. Pero bakit irerepresenta si BBM ni Ambassador Romualdez? Hindi ba pwedeng si BBM lang pupunta doon? Kasi malaking event to eh. Inauguration of United States of America President. Nako, sabi dito, dadalo si Philippine Ambassador to United States, Jose Manuel Romualdez, sa inaugurasyon ni US President-elect Donald Trump sa Enero 20 sa ngalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hello! What is the meaning of this? Ito pa, sinabi ni Romualdez na inimbitahan ang mga envoy ng iba't ibang bansa sa event na gaganapin sa US Capitol sa Washington DC. Oh, ang mga envoy lang pala ang inimbita, hindi yung mga presidente, mga prime minister. The palace confirms that the Secretary of State, on behalf of the Joint Committee on Inaugural Ceremonies, invited the chiefs of diplomatic mission, along with their spouses, to represent their respective heads governments. Ang mga presidente at mga prime minister, ang inimbita lang ang mga chief of diplomatic mission. In this case, Ambassador Jose Manuel Romualdez will represent BBM at the inauguration. There is no confirmation regarding whether the president will visit the US to meet with President Trump early in the months of 2025. So, hindi inimbita ang mga presidente, ang mga prime minister sa inauguration ni Donald Trump? Talaga ba? Pero meron akong nabasa kabibig. Ito kabibig I don't know kung tama ba ito. Nabasa ko lang. Sabi dito ng isang netizen, sabi dito mga kabibig napakasinungaling talaga ng Philippine Ambassador natin sa USA na isang Romualdez. Wala daw head of state na invited sa inauguration ni President Trump. 'Di ba? Kasi ang sabi dito, ang inimbitahan diplomatic missions and with their spouses to represent their respective heads. Pero napansin at napuna at nakita na hindi pala totoo yun. Nagpalusot kasi hindi invited ang bangag. According sa foreign news article, may mga world leaders na invited sa inauguration ni Trump. Hala! What is the meaning of this? It means hindi imbitado si BBM. Kasi ang sabi-sabi, mga diplomat lang, pero ito kabibig na basa natin, GMM News, ito Marcos not invited to Trump's inauguration. Envoy Romualdez to attend. As a matter of policy, no, ito kasi ang sinabi ni Romualdez,
Mm. As if President Marcos Jr. was invited to Trump's inauguration. Romualdez replied, as a matter of policy, no head of state is invited. Only ambassador represented in Washington are invited. Yan ang sabi ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Pero may nabasa ang mga netizen. Ito more world leaders from Argentina and El Salvador invited to Trump's inauguration. Hala, ano nangyari? So, totoo. Ha? Ay, kalerki naman kung totoo. Oh my goodness. Ito pa. If Xi Jinping or other world's leader accepts Trump's inauguration invites, it would be US first. Oh, so inimbitahan Xi Jinping at ibang leaders. Nako, ito pa. Basahin natin ha. Ito. Trump offers inauguration invites to foreign leaders through calls and back channels. Hala, so it means hindi naka-receive ng AVM na imbitado ka po, Pangulong Bongbong Marcos sa inauguration ni Trump. Hala, oo, Trump offers inauguration invites to foreign leaders through calls and back channels. Naku. Pero ang sabi ni Ambassador Romualdez, as a matter of policy, no head of state is invited. Only ambassadors represented in Washington are invited. Naku, ano ba talaga ang totoo, kabibig? Naguguluhan ang mga netizens. Sino ang sasabi ng totoo? Si Trump or si Ambassador? Si BBM. Wala namang problema doon. At least alam ni kay Trump kaysa mag-deny pa, kaysa palusot pa more. Mas lalong mapapahiya si BBM, 'di ba? Mas mabuti sabihin, oo nga sa lahat most of world leaders inimbita pero si BBM parang hindi natawagan. Mga ganun ba? At least alam ng netizen, 'di ba? At alam din ng netizen kung maaawa ba sila kay Bongbong Marcos or hindi. Ito naman ang sabi ng mga alam ng mga chismosang netizen, di ba? Sabi na Izan, sino bang iimbita sa isang bangag? Hoy, kayo talaga ha. Huwag ganon. Kasi hindi pa yan, tawag dito, may ebidensya ba? Huwag ganon ha. Sabi nga ni VP Sara, incompetent si President Marcos. Kabibig, ano ka ba? Huwag mong ipaglaban si VV. Ina nga, incompetent kung incompetent, hindi nga naimbita ni Trump. Ay, kayo talaga, grabe talaga kayo. Oy, kung ano-ano mga sinasabi nyo. Donald Trump, eager to turn his inauguration into a global event, is personally extending invitations to some foreign leaders, including head of states that has clashed with United States. Ooh. So talagang si Trump ang talagang find ways on people na medyo may conflict sa US, inimbita niya. Wala naman tayong conflict sa US, kabibig. May EDCA sites nga tayo. Pero, sites tayo. Pero bakit hindi imbitado si BBM? Basta mga kabibig. Yun ang chika-chika ngayon. Yun ang mga sabi-sabi ngayon na ang head of states, ang tawag dito, only ambassadors are invited. Kahit kailan daw sinungaling si BBM. Wala, oy, ganun ba? Wala na, nakakahiya. Ay, naku, ano ba naman yan? Grabe kayo, Ito bang sabi, umpisa pa lang sa 2025, meron ng masamang pangyayari. Simula naging presidente si BBM, bangag, maraming krimen, nakawan, pera, sakuna, baha, aksidente, at patayan na yan sa Pilipinas. Malas talaga ang kampo ng kadiliman at kasamaan to the max. Uy, grabe naman si Leonardo Olmedo mag-react. Wag na, baka magkalat lang siya, nakakahiya. Pinagagawa nila sa kasamahan niyang buayang congressman. Tapos sa harap pa siya doon, baka batuhin pa siya doon from ito pa, wag representa kasi tiyak mapahiya ka. Ito pa, bakit hindi si Speaker yung pumunta doon? Hinahanap si Speaker. Si Speaker na ang pupunta.
Nako, halata naman palusot nyo. Oh. Mainstream media pilit isiniksik ang idolo nilang si Bangag President kay President Trump dahil sa inggit nila sa mga Duterte. Ito pala ang chika. Ito ha. Donald Trump eager to Trump. Ito na nga. Oh. Ito ba? Asked Chinese President Xi Jinping to attend his swearing-in. His transition team confirmed Thursday an exceptionally rare offer extended to Communist leader of one of the America's chief geopolitical rivals. This is an example of President Trump creating an open dialogue with leaders of countries that are not just allies but our adversaries and our competitors too. Trump spokeswoman Caroline Leavitt said during appearance on Thursday on Fox News. So totoo talaga. May mga piling-piling mga world leaders na inimbita, hindi lang ambassador. Kasi sabi ni Ambassador Romualdez na ano lang, mga ambassador lang kuno. Ay, naku, malalaman natin yan sa inauguration ni Trump kung meron talagang world leaders na pumunta or mga ambassadors lang ang pupunta. Yun lang kabibig ang ating Let's Lebe Klabat for the day. Ano ang iyong komento tungkol dito? Palusot pa more? Nabuking na more? Konfirmado na hindi imbitado si BBM sa inauguration ni President Donald Trump? Or is there something fishy? BBM andong mas pabor ni Donald Trump ang mga Duterte kay ni BBM? Totoo kaya ang haka-haka na imbitado ang pamilyang Duterte sa inauguration ni Donald Trump? Naku, exciting yan kabibig. Sino excited? Ay ako. Gusto ko makita sa January 20 na pala, malapit na mga kabibig. So yun lang ha, don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news. Landing pag-usap-usapan yun 2025, mga maraming pasabog with evidence. Bye everyone! See you next time! Kayo talaga! Huwag na kayo, maghintay natin sa January 20, makikita natin ang mga world leaders, ang mga ambassadors, or imbitado ba ang mga Duterte? Bye!